Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay nagpapatuloy po sa ating 40 days prayer and fasting for the nation. Tayo ngayon ay nasa season 31 na po. Praise God! At patuloy pa rin po na nagpapatuloy ang gawain ng Panginoon. So ano nga po ba ang tema natin ngayong gabi? Ang tema po ay ang latest encounter ko with Jesus. So, bago po tayo mag-start, tayo po muna ay manalangin. Lord God, maraming maraming pong salamat, Panginoon, sa gabing ito na pinagkaloob niyo po sa amin, Lord God. Lord God, sa gabing ito, Panginoon, ay malaya kang kumilos, Panginoon, and sa aming pag-aaralan, Lord God, naway tumanim ito, Lord, sa pinakamatabang bahagi ng aming puso, Lord God. Lord God, maraming po salamat, Lord, sa pag-encounter niyo po sa akin and sa bawat isa po na nanonood ngayong gabi, Panginoon. Lord God, sa inyo ko na po binabalik ang papurit at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ano nga ba yung latest encounter ko with Jesus? So, bago po tayo magsimula, dito po, pagbukas niyo po ako sa Exodus 3 verse 7 po, 7 to 8. So, ito po ang nakasaad. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at naririnig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at hihatid sa lupang mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kanineo, Heteo, Emoreo, Perizeo, Heveo at Hebuseo. So, dito sa verse na to ay makikita natin kung paano ba iniligtas ng Lord at inalis sa Ehipsyo yung mga tao po doon. And makikita natin na alam ni Lord yung pagtitiis ng mga taong iyon at naririnig ng Lord yung kanilang mga daing o panalangin. So, same din po yun sa akin. So, ah may may month po kasi na naghahanap po ako ng work. So, sabi ko gusto ko po magka-work kasi tapos na po akong mag-aral sa TESDA. So, sabi ko, Lord, gusto ko pong magka-work and na-open ko po yun sa mga kasama ko po sa D5. So, kaila Ate Ira, kaila Jamie. So, sila yung mga kasama ko noon. Sabi ko, at Ate Ira and yung mga kasama ko, ipag-pray po nila ako na magkaroon ako ng work. Tapos, sobrang blessed na blessed po ako kasi may time po na nakahiga ako. Gabi na po yun eh. And may balak na nga po ako matulog noon kasi around 8 or 9 p.m. na po nung time na yon. Sabi ko, tutulog na ako. Tapos biglang nagulat ako, may nagchat sa akin. So, hindi po muna natin papangalanan. So, may nagchat po sa akin. Sabi niya, Tin, kamusta ka na? Tapos sabi ko, okay lang po, kayo po ba? Tapos, yung nagchat po sa akin na yon, inad ko lang po siya, pero gusto ko po siyang i-chat, pero nahihiya po ako. Nagdadalawang isip po akong i-chat siya. So, inad ko lang po siya nung time na yon. Nung nahanap ko po yung FB niya, inad ko lang po siya. Tapos, nagulat po ako na sabi niya, gusto mo ba mag-work? Kasi sabi ni Ma'am Beth, gusto mo pumasok dito sa salon, sa parlor ko. Tapos, nagulat ako. Tapos, napasabi ako kay Lola, Lola, nag-chat sa akin si Sister Virgie, yung kapatid po ni Pastora Anching. So, sabi niya, sige, i-go mo na, di ba gusto mo din naman magka-work and related din dun sa tinapos mo sa TESDA. Sabi kasi na ni Ma'am Beth, so yung si Ma'am Beth kasi is teacher ko po doon sa TESDA, sa hairdressing po. So, na-chat po kasi siya ni Ma'am Beth, ano po yun, mga June or July po. So, sobrang tagal na po and yung na-chat po ako ni Sister Virgie is patapos na po ng November. So,
Sobrang nakaka-amaze lang po kasi nawala na po siya sa isip ko yung sinabi ko pong yon na gusto ko magka-work, na pinagpe-pray ko po talaga siya. And nagulat po ako na dininig pa rin po yun ng Lord. So, dun ko po nakita na dun pa sa hindi mo ine-expect na panahon, sasagutin ng Lord yung prayer mo. So, sobrang blessed na blessed po ako kasi yung amo ko pong yun is Christian din po siya. So, may time po na nakakapagsimba pa rin po ako kasi sabi ko, Lord, ayoko pong magkaroon ng work na hindi po ako makakapagsimba kasi syempre po yung pagsisimba po is lifestyle ko na po siya, yung nakasanayan ko na po kasi yun po talaga yung kailangan natin as a Christian, 'di ba? Nagsisimba tayo, yung fellowship natin is nagpapalakasan tayo. So, and nakakarinig tayo ng word of God. So, sobrang laking kabawasan sa akin kapag hindi po ako nag-church. So, yan po, sobrang blessed na blessed po ako and nag-start na po ako mag-work. So, mag 1 week na po ako sa Thursday. So, sobrang blessed na blessed po ako kasi dun ko po nakikita na tumutugon po ang Panginoon kasi sabi po ng iba, natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos? Kasi parang hindi niya dinidinig yung panalangin ko. Siguro may time na may panalangin tayo na kaya hindi dinidinig ng Panginoon is siguro ay nakakasama sa atin or tinutulungan lang tayo ni Lord na maging na maghintay sa sagot niya kasi hindi naman porket nagdasal ka is didinggin ka na kaagad ng Lord. So, tinuturuan niya rin tayo maghintay sa sagot niya. So, dun ko po nakita na sobrang ganun po pala ka-powerful yung Lord na nakala mo wala na, endgame ka na, hanggang dito na lang ako, hanggang sinasabi sa'yo ng tao na, ay hanggang diyan ka na lang kasi ganito, ganyan. Pero sa Lord, sobrang adami mo pa palang pwedeng gawin, madami ka pang pwedeng i-explore. Kala mo hanggang dito na lang yung alam mo, kala mo wala ka nang mararating, ganun. Pero ang Lord is mas malaki pala, mas malaki pa yung plano ng Lord sa'yo, di ba? Kung sa ibang tao, alam nila wala ka ng pangarap, wala ka ng kapupuntahan, pero sa Lord is alam niya yung plano niya sa'yo, 'di ba? Sabi nga sa Jeremiah 29:11. So, patuloy lang tayong manalig, patuloy lang tayong magtiwala doon sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Doon pa sa panahon na walang-wala na tayo, walang-wala na tayong pag-asa, pero sabi nga ng Lord, huwag kang mawalan ng pag-asa dahil si Lord yung makakatulong sa'yo. Si Lord, hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Amen. So, wala namang ipapahintulot ang Panginoon na ah, pangyayari o problema sa iyo na hindi mo kakayanin, 'di ba? Sabi nga ni Lord 'yon. So, I am having to learn to trust God in the bigger plan in my life. So, 'di ba? Natuto akong magtiwala sa kayang gawin o yung malaking plano ng Panginoon sa buhay ko kasi pinanghahawakan ko pa rin yung mga pangako niya, yung mga pangako niya na siya yung may alam, siya yung may alam ng lahat ng bagay. Basta matuto lang tayong manalig, matuto lang tayong magtiwala at yung pananampalataya natin sa kanya ay hindi dapat yun mawala. So, sabi nga 'di ba, because of the Lord's great love, we are not consumed, for his compassion never fail. So, yung wagas na pag-ibig o yung pag-ibig ng Panginoon sa atin ay hindi nagmamaliw. Amen. Kasi may time na may mga tao pwedeng mawalan na ng pag-asa sa iyo, pero yung wagas na pag-ibig ng Lord, doon ka na lang nabubuhay yung grace ng Lord sa iyo. So, nagpapasalamat ako sa Lord kasi sobra yung awa niya sa akin na hanggang ngayon is patuloy niya pa rin ako sinasamahan, na dinidinig niya yung mga panalangin ko. And sabi nga sa Lamentation 3 verse 23,
they are new every morning. Great is your faithfulness. Amen po ba? So, 'wag kang mawalan ng pag-asa na wala ka ng mararating kasi laging may bagong umaga, eh. Sabi nga 'di ba 'pag may bagong umaga may bagong pag-asa. So, sa mga nakakaranas ng mga yung wala ka ng malapitan, yung parang walang-wala ka na, yung nawawalan ka na ng pag-asa. Laging mong isipin na laging may bagong umaga, 'di ba? Lagi kang laging may bagong pag-asa, amen, sa Panginoon. And sabi nga na kailangan mo lang talagang mag-trust sa Panginoon. Yung 100% na pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Amen po ba? So, dun din kasi sa pananalangin natin, dun din makikita ng Panginoon kung kasi 'di ba sabi nila hindi Panginoon, so Panginoon. So, hindi lang dapat tayo nagpupuri kapag okay tayo. So, magpuri din tayo kapag nakakaranas tayo ng problema, ng mga suliranin kasi dun talaga natin makikita yung pagkilos ng Lord, yung kasi kapag sabi nga nila 'di ba, dun mo pa ma-encounter ang Lord sa walang-wala ka kasi totoo naman sa atin 'yun 'di ba kapag kunyari, okey tayo minsan may time na hindi na tayo nakakapag-pray ganito, ganyan. Guilty tayo lahat don 'di ba mga kapatid na 'pag, okey tayo minsan nakakalimutan natin mag-pray tapos kapag problemadong-problemado tayo, "Lord, Lord pakinggan mo naman yung panalangin ko," gano'n. So dahil sa sobrang awa ng Lord sa'tin at mahal na mahal niya tayo, pinakikinggan niya pa rin tayo, kahit sobrang kulit na natin. So, dun natin makikita na sobrang love na love tayo ng Lord, yung compassion niya, yung sobrang pagmamahal niya sa atin ay hindi talaga nagmamaliw. So, ganun ganun ka-powerful ang Panginoon kasi kaya bang gawin ng tao yon 'di ba? So, si Lord lang yung kayang gumawa nun. So, yon. He had to choose to remember the Lord's compassion, love, mercy, likewise have to choose to call to mind this thing. If we do not remind ourselves, then we will be consumed by our circumstances. So, ano nga po ba yung pwede natin maging reflection and action po dito sa ating pinag-aaralan ngayong gabi? So, ang una is, God has heard your cry. So, mga kapatid, naririnig ng Lord yung mga iyak natin, yung mga panalangin natin. Kasi mas doon tayo napapalapit sa Panginoon sa ating pananalangin. And hindi lang pananalangin mga kapatid magbabasa din tayo ng Bible. So, sabi nga, yung iba daw kasi ginagawang parang pocketbook na lang yung Bible, yung parang pag nagbabasa sila, inaantok sila. So, magbasa kayo kapag yung okay yung isip nyo para matatandaan nyo yung mga binabasa nyo. And syempre, kapag nagbabasa kayo, mag-pray muna kayo. 'Di ba? Para gabayan kayo ng Holy Spirit para maintindihan nyo yung mga salita ng Lord kasi may mga word na sobrang lalim and sobrang matalinghaga o makahulugan ang salita ng Lord. So, yun. Ah, Pangalawa is, God wants to release you from captivity. So, gusto talaga tayong palayain ng Panginoon dun sa mga problema natin, dun sa mga hinanakit natin. Basta, hayaan natin na si Lord yung magmaneobra sa buhay natin. Hindi yung napunong-puno ka na ng hinanakit, ng hatred sa puso mo. Kasi si Lord nga, nagawa niyang magpatawad, 'di ba? So tayo din, anuhin natin sa sarili natin na maging mapagpatawad tayo dahil tayo din naman yung magkakaroon ng kapayapaan kapag nagpatawad tayo, 'di ba? So, pangatlo is, can you learn to trust God in the bigger plan in your life? So, kaya mo nga daw po ba na pagtiwalaan ng Panginoon sa pinakamalaking plano niya sa buhay mo? So,
sabi nga 'di ba, yun nga na araw-araw may bagong umaga, ganito, ganyan. So, lagi nating panghawakan yun na may malaking plano ang Panginoon sa buhay natin. And 'wag tayo mawalan ng pag-asa na hanggang dito ka na lang, hanggang dito na lang ako, eh. Kasi ito lang, wala akong natapos, wala akong ganyan. Minsan nga kung sino pa yung mga hindi nakatapos, sila pa yung mga naging successful sa buhay, 'di ba? So, mga kapatid, 'wag po talaga tayong mawalan ng pag-asa kasi mas dun pa sa pinaka lowest part mo, dun ka pa encounter ng Panginoon. Amen po ba? And remind yourself of God's compassions each day. So, yun nga, lagi nating alalahanin na sobrang love na love tayo, yung compassion ng Panginoon sa atin ay hindi nagmamaliw. Hindi hindi natatapos, never fails, 'di ba? Amen. So, always remember God's love and mercy and these promises for us not to be consumed by our circumstances. So, yung mga problema natin, wag natin masyadong i-big deal, 'di ba? Kasi yung problema na yon is kaya namang solusyonan ng Panginoon yun, yung battle na yun kasi 'di ba napagtagumpayan na yun ng Panginoon. And minsan may time na kaya tayo nagkakaroon ng problema na yon dahil consequence na natin yon. Pero dahil kahit consequence pa rin yun, sinasamahan pa rin tayo ng Panginoon dahil gano'n niya tayo kamahal. Amen po ba? So, yun lang po. Lagi nating alalahanin yung wagas na pag-ibig sa atin ng Panginoon and naririnig ng Lord ang ating mga panalangin. At huwag po tayo mawalan ng pag-asa, mga kapatid. Amen. So, sige po, bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Lord God, maraming maraming salamat po, Lord God, sa gabing ito, Panginoon, sa aming pinag-aralan, Lord God. Yung wagas mong pag-ibig, Lord God, yung compassion mo po sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord God, maraming po salamat dahil hindi niyo po kami iniiwan, hindi niyo po kami pinababayaan, Panginoon, Lord God. Lord God, marami pong salamat dahil may malaki ka pong plano, Panginoon, sa buhay namin at sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord God, marami pong salamat dahil yung kala namin wala na kaming pag-asa, pero sa iyo, Lord God, sobrang laki po ng pag-asa namin, Lord God. Matuto lang po kaming mag-trust sa inyo, Lord God. Matuto lang po kaming manampalataya sa inyo, Lord God, na may malaki ka pong plano sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Lord God, maraming po salamat, Panginoon. Dahil sa inyong mga salita, Panginoon, ay ah, nagpapalakas po ito sa amin, Lord God. Lord God, maraming po salamat, Lord God, sa pag-encounter niyo po sa akin, Panginoon, sa amin, Lord God, dun sa pinaka mababang estado na po ng buhay namin, Panginoon. Hindi niyo po kami tinitignan, Panginoon, na dun po, Lord God, sa pinaka ah, hindi niyo na po kami makikilala, Panginoon, pero maraming salamat, Lord God, dahil nakikita niyo po yung wagas niyo pong pagmamahal sa amin, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon. I-bless niyo po, Panginoon, ang mga patuloy po na sumusubaybay, Panginoon, sa aming daily devotion, Lord God. Maraming po salamat na may kalayaan kami, Lord God, na pag-aralan ang inyong mga salita, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon, sa gabing ito. Sa inyo ko na po binabalik ang papurit pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, God bless po mga kapatid. Naway po ay marami po tayong natutunan sa gabing ito.